Kaibigan, gandang araw! Huwag kalimutang mag-subscribe ha! Salamat po! Nagsimula ang palabas sa isang babae na nagngangalang Dinda na manganganak na. Ngunit dahil nagtatrabaho pa ang kanyang asawang si Dika, dinala siya ni Oman at Fikri, mga kaibigan ni Dika. Maya-maya ay dumating si Dika at agad na sinamahan siya ng kanyang asawa. Si Dika ang true love ni Dinda. Nagtrabaho siya bilang waiter sa isang restaurant. Si Dinda naman ay nagtrabaho bilang staff sa isang pribadong kumpanya sa Jakarta. Ngunit pagkatapos niyang mabuntis ay pinagbawalan siya ni Dika na magtrabaho. Nakatira sila sa bahay ng magulang ni Dika, at nakikialam ang ina ni Dika na si Mrs. Tari sa kanilang mga gawain sa bahay. Kilala siyang makulit pero hindi ibig sabihin na hindi niya sila mahal. Tanging ang kanyang asawang si Nurul lamang ang makapagpapakalma sa kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay ang panganganak at ipinanganak ang kanilang panganay na pinangalan ng Dara. Baka sa kanilang mga mukha ang kasiyahan, habang sinasalubong nila ang kapanganakan ng kanilang anak. Pagkaraan ng ilang araw, nakalabas na si Dinda sa ospital, pagkatapos ay bumalik sila sa bahay at bumalik sa dati nilang buhay, ngunit may mga pagbabagong naramdaman si Dinda. Palagi siyang nagpupuyat para bantayan si Dara. Palagi niyang pinakikiusapan si Dika na magtulungan sa pag-aalaga sa kanilang anak, ngunit hindi nito pinapansin ni Dika. At nangatuwiran na kailangan niyang matulog, dahil kailangan niyang gumising ng maaga at maghanda para sa trabaho. Ang ugali ni Dika ay ikinagalit ni Dinda, ngunit hindi lang iyon ang ikinaiirita niya, maging si Mrs. Tari ay madalas na sinasabi na siya ay isang walang kwentang asawa. Sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Dika, mayroon siyang kaibigan na nagngangalang Senuzi na madalas tumulong sa kanya na magbigay ng dahilan sa kanyang amo kapag siya ay nahuhuli. Ang kanyang amo ay kilala na napakasungit at hindi nag-aatubiling tanggalin ang kanyang mga empleyado sakaling magkamali man sila. Napatunayan nito nang ang isa sa mga empleyado doon ay inaantok at agad niyang pinaalis. Hindi lang masungit, naiinis din siya nang makita niyang walang ginagawa ang mga empleyado niya sa restaurant niya. Kahit na walang mga bisita ang restaurant, lahat ng empleyado doon ay kailangang manatiling abala sa lahat ng oras. Matapos ang mahabang araw ng trabaho, umuwi si Dika at diretsyong naglaro ng video games kasama ang kanyang mga kaibigan sa halip na tulungan si Dinda sa pag-aalaga ng kanilang anak. Ang ugali ni Dika ay ikinagalit ni Dinda na tila walang pakialam sa asawa at anak. Mas inaalala niya ang kanyang libangan na makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling ito, inilabas ni Dinda ang kanyang problema sa pag-aasikaso sa bahay at sa kanilang anak, habang si Dika ay nagsasaya lamang sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, kakagising lang ni Dinda mula sa pagkakatulog, laking gulat niya nang makitang nawala ang kanyang anak sa tabi niya. Nataranta siya at hinanap ang kanyang anak at nakita niyang kasama ang kanyang biyenan na ayos lang. Agad niyang nilapitan si Mrs. Tari habang nagtatanong kung bakit niya kinuha ang kanyang anak nang walang pahintulot. Sa halip ay pinagalitan siya ni Mrs. Tari dahil hindi namalayan ni Dinda kung kailan niya kinuha ang kanyang anak. Mabuti na lang at noong mga oras na iyon ay napakalma ni Mr. Nurul ang sitwasyon at sinubukang pakalmayan si Dinda sa inasal ng asawa, at pagkatapos noon ay kinuha ni Dinda ang anak kay Mrs. Tari. Matapos ang lahat ng mga pagbabago sa kanyang buhay, naranasan ni Dinda ang baby blues kung saan mas naging emosyonal siya kaysa dati. Madali siyang magpanik sa anumang bagay. Nangyari ito dahil pagod na pagod siya sa pag-aalaga sa kanyang anak, habang hindi lang siya pinapansin ng kanyang asawa, maging ang biyenan niya ay laging sinisisi siya. Kinagabihan, hinihintay ni Dinda si Dika na pumunta sa ospital para sa isang appointment para sa pagbabakuna ng kanilang anak na si Dara, ngunit lumabas na pumunta si Dika sa lugar ni Oman at nanatili doon upang maglaro ng mga video game at nag-charge ng kanyang telepono na naubusan ng baterya. Kahit na ipinaalala ni Dinda kay Dika na ngayong gabi ang pagbabakuna ni Dara. Ngunit pagkatapos ng mahabang paghihintay, hindi pa umuwi si Dika. Sinubukan niyang tawagan ito pero hindi niya ito matawagan. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa hospital nang mag-isa nang hindi kasama ang kanyang asawa. Nang makipagkita sa doktor, tinanong ni Dinda ang doktor tungkol sa kanyang hindi maganda na kondisyon. Pagkatapos niyang ipanganak ang kanyang unang anak, sinabi sa kanya ng doktor na nakakaranas siya ng baby blues. Ito ang naging dahilan ng madalas na pagbabago ng damdamin ni Dinda. Dahil sa kanyang pagod na kalagayan sa pag-aalaga sa kanyang unang anak. Ngunit ito ay karaniwan sa bawat babaeng kakapanganak pa lang. Ang asawa dapat ang magpapakalma sa asawa kapag kailangan nito, ngunit naisip ni Dinda na hindi si Dika ang tipo ng asawang nagmamalasakit sa kanyang asawa at anak. Sarili lang nito ang iniisip at naglalaro ng video games kasama ang mga kaibigan niya. Sa bahay ng kanyang kaibigan, sa wakas ay napagtanto ni Dika na si Dinda ang tumatawag sa kanya at nakakita ng isang mensahe mula sa kanya.
Sa sandaling iyon, naalala niya na kailangan niyang dalhin si Dara sa doktor para sa pagbabakuna. Agad siyang pumunta sa hospital para makipagkita sa asawa. Sa pagdating, natapos na si Dara sa pagbabakuna at si Dinda ay mukhang inis na inis dahil hindi niya pinansin ang kalusugan ng kanyang anak at hinayaan si Dinda na pumuntang mag-isa sa hospital. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Dika habang nagpapaliwanag na naubusan ng battery ang kanyang cellphone at pumunta siya sa bahay ni Oman para mag-charge ng baterya, pero sinong mag-aakala na sa galit ni Dinda ay naging emosyonal din si Dika at nauwi sila sa pagtatalo. Nasa punto ng pagod ni Dinda habang nag-iisa niyang inaalagaan ang kanyang anak at tumanggi si Dika na tulungan siya sa pag-aalaga kay Dara, ngunit sa halip ay naglabas din ng emosyon si Dika at sinabing pagod din siya maghapon sa pagtatrabaho para matustusan ang kanyang pamilya. Nagsimulang uminit ang pagtatalo sa pagitan nila. Dahil sa kanilang galit, hiniling ng dalawa na magpalit sila ng pwesto para maintindihan nila ang kanilang nararamdaman. Nais ni Dinda na sana ay maintindihan ni Dika kung gaano kahirap ang pag-aasikaso sa bahay habang si Dika naman ay naramdaman ni Dinda kung gaano kahirap ang kanyang trabaho. Ang pagtatalo ay naging isang sumpa at nag-trigger ng isang mahiwagang kaganapan. Nagpalit sila ng kanilang kaluluwa. Sa sandaling napagtanto nila ito, sila ay nataranta at natakot. Hindi nila alam kung ano ang gagawin para makabalik sa kanilang katawan at kung paano gawin ang kani-kanilang gawain. Hindi alam ni Dika kung paano gagawin ang trabaho ni Dinda para mapangalagaan ng maayos ang kanilang anak. Samantalang hindi alam ni Dinda kung paano niya dapat pagdaanan ang mga gawaing trabaho na ginagawa ni Dika sa lahat ng oras na ito. Nagpasya silang huwag sabihin sa kanilang mga magulang at magsagawa ng mga aktibidad gaya ng nakagawian, ngunit ang aksidenteng ito, sa kabutihang palad, ay naglapit sa kanilang dalawa. Si Dinda na nasa katawan ni Dika, ang nagturo kay Dika kung paano alagaan ng maayos ang kanyang anak at nagbigay ng patnubay, habang si Dinda na nasa katawan ni Dika ay kailangan pang pumasok sa trabaho, kahit na mas pinamukha niyang pambabae si Dika. Si Dika din ang nagturo kay Dinda kung anong klaseng trabaho ang gagawin niya habang nasa restaurant. Pagdating pa lang ni Dinda sa restaurant, nakita siya ni Senuzi na mukhang pambabae. Sa kasamaang palad, noong si Dinda ay nasa katawan ni Dika, sinabihan siya ng amo na mag-overtime. Mariing tanggi ni Dinda kasabay ng pagsasabing kakapanganak lang ng kanyang asawa, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito pinansin ng kanyang amo at sa halip ay pinilit itong mag-overtime. Sa sandaling ito, sinubukan ni Dinda na makipagtalo sa kanyang amo ngunit sa kasamaang palad, nakatanggap siya ng babala mula sa kanyang amo. Napilitan si Dinda na mag-overtime. Sa kabilang banda, walang ideya si Dika kung paano aalagaan ng maayos si Dara at nagpasya siyang kumuha ng babysitter habang inimbitahan niya ang kaibigan na makipaglaro sa kanya ng video games. Sa gabi, pagkatapos ng isang araw na aktibidad, umuwi si Dinda mula sa trabaho at sinabi kay Dika na nakatanggap siya ng 2 babala mula sa kanyang amo at nasuspindi siya ng 3 araw na pahinga sa trabaho. Siyempre, malaki ang bawas sa sahod niyan. Laking gulat ni Dika sa narinig at nag-alala na baka mamaya ay matanggal siya sa trabaho. Si Dinda, na nakitang nagpanik ang asawa, ay sinubukan itong pakalmayan at siniguro na hindi masisibak si Dika. Humingi ng solusyon si Dinda kay Dika para makabalik ito sa kanyang katawan. Nang marinig ito, nagkaroon ng ideya si Dika na humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan na makahanap ng shaman upang maibalik nila ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang tunay na katawan. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar ni Oman at sinabi sa kanyang mga kaibigan na ang kanilang mga kaluluwa ay nagkapalit. Noong una, walang naniwala sa kanila, ngunit pagkatapos mapatunayan, iminungkahi ni Oman na pumunta sila sa isang shaman at humingi ng tulong sa kanya. Kinabukasan, sumama si Oman kay Dinda sa lugar ng shaman na umaasang maibabalik niya ang kaluluwa ni Dinda at Dika sa kanilang orihinal na katawan, ngunit sa mga oras na iyon ay hindi sigurado si Dinda sa shaman, lalo na nang gusto siyang bagahan ng tubig ng shaman mula sa kanyang bibig. Naiinis siya sa shaman at umalis doon habang nangungulit kay Oman. Sa kabilang banda, noong kasama ni Dika si Fikri, sinabi niya kay Fikri na hindi niya mapasuso ang kanyang anak dahil hindi lumabas ang gatas. Nang marinig ito, nagkaroon ng ideya si Fikri na yayain si Dika na makipagkita sa dati niyang kasintahan na si Poppy para humingi ng gatas ng ina. Pagdating, sinabi ni Dika kay Poppy ang kanyang pakay, na humingi sa kanya ng breast milk para sa kanyang anak. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Poppy na ibigay ang gatas kay Dika, at pagkatapos makuha ang gatas ay umuwi si Dika. Pagdating sa bahay ay agad na inihanda ni Dika ang gatas para kay Dara, ngunit sa pagkakataong iyon ay pinigilan siya ng kanyang ina dahil ayaw niyang magbigay ng gatas ng iba. Ngunit hindi pinakinggan ni Dika ang kanyang ina dahil, para sa kanya, hindi mahalaga ang gatas ng sinuman. Maya-maya ay umuwi na si Dinda galing sa trabaho at nakita niya si Dika na nagpapakain sa kanilang anak.
Tinanong niya kung breast milk ba iyon o formula milk, pero mahina hong sinabi ni Dika na breast milk iyon ng kaibigan ni Fikri. Nagalit si Dinda nang marinig iyon dahil ayaw niyang umiinom ng gatas ng ibang tao ang kanyang anak nang walang ingat dahil hindi niya alam ang kalusugan ng nagpapasuso. Agad niya itong itinapon. Nagulat ang ina ni Dika dahil sa inaakala niyang sobra ang galit ni Dika. Pagkatapos noon ay kinuha ni Dinda ang kanyang anak at pumunta sa kanyang silid. Maya-maya, nilapitan ng nanay ni Dika si Dinda sa katawan ni Dika at pinayuhan itong huwag masyadong magalit kay Dinda, dahil sinubukan ni Dinda na pasusuhin si Dara, ngunit hindi lumabas ang kanyang gatas. Hindi na malaya ng nanay ni Dika na kausap niya si Dinda, ngunit mula sa payo na iyon. Naramdaman ni Dinda na talagang nagmamalasakit sa kanya ang biyenan niya, kahit na medyo makulit ito. At para sa kanyang ikabubuti iyon. Kinagabihan, mukhang nahihirapan si Dika sa pag-aalaga kay Dara. Sinubukan niyang pakalmeyan ang kanilang anak. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Dinda na masyado siyang naging malupit kay Dika at dapat ay ine-enjoy niya ang kanyang oras sa pag-aalaga sa anak at huwag masyadong ma-overwhelm sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nagilty siya dahil nakita niya ang asawa na sincere sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Kinabukasan, noong nagtatrabaho si Dinda, tinawag siya ng amo at binigyan siya ng sulat. Laking gulat niya nang malaman na ang liham ay isang resignation letter at siya ay tinanggal. Nagpanik siya at natakot na baka magalit si Dika sa kanya. Nakiusap siyang huwag tanggalin dahil kakapanganak pa lang ng kanyang asawa at kailangan niya ng pera para matustusan ang kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, walang pakialam ang amo at naisip niyang tama na ang desisyong tanggalin siya dahil 2 babala na ang natanggap niya. Pagkatapos ay umuwi siyang umiiyak. Sa kabilang banda, noong kasama ni Dika ang kanyang mga magulang, dumating ang nanay ni Dinda habang umiiyak. At sinabi sa kanya na hiwalayan na niya ang ama ni Dinda. Habang umiiyak, sinabi ng nanay ni Dinda kay Dika na nagpakasal muli ang tatay ni Dinda sa ibang babae. Nang marinig ang naturang impormasyon, hindi alam ni Dika kung paano ipaparating ang impormasyong ito kay Dinda nang hindi siya nalulungkot at nalulumbay. Nang huminahon na ang kanyang kalagayan ay nagpaalam na ang nanay ni Dinda at umalis doon. Pagkatapos ng araw na iyon, kapwa sina Dika at Dinda ay may napakasakit na balita na sasabihin. Kailangang ipaliwanag ni Dinda na si Dika ay tinanggal sa kanyang trabaho. Habang si Dika ay walang ideya kung paano sasabihin na ang mga magulang ni Dinda ay hiwalay na at ang kanyang ama ay nagpakasal sa ibang babae, ngunit ito ay sa wakas ay natuklasan ng umuwi si Dinda at sinabi sa kanya ng ina ni Dika na ang mga magulang ni Dinda ay diborsyado na. Laking gulat niya sa narinig at agad niyang inayos ang kanyang mga gamit para bisitahin ang kanyang ina. Sinubukan ni Dika na pigilan siya sa desperadong pagpunta doon ng ganoon kagabi, ngunit nagalit si Dinda dahil hindi niya sinabi sa kanya na hiwalay na ang kanyang mga magulang. Nadismaya siya kay Dika dahil hindi nito sinubukang pagbawalan ang mga magulang na maghiwalay. Habang umiiyak, nagpa siya si Dinda na umalis sa bahay ng kanyang ina, ngunit bago siya umalis, sinabi niya na si Dika ay tinanggal sa restaurant. Sa bahay ng kanyang ina, nagulat ang kanyang ina nang makitang si Dika ang dumating sa halip na si Dinda. Kahit na si Dinda ang nasa loob ng katawan ni Dika. Habang umiiyak, ipinaliwanag ni Dinda na nagpalit sila ng kaluluwa ni Dika. Noong una, hindi naniniwala ang kanyang ina na si Dinda iyon, ngunit pagkatapos ipaliwanag iyon, sa wakas, naniwala ang kanyang ina na siya iyon. Maya-maya, nagpanik si Dinda dahil hindi tumitigil sa pag-iyak ang kanyang anak. Naisip ng kanyang ina na nagugutom si Dara at agad na pumunta sa mini market para bumili ng formula milk para kay Dara, at pagka-uwi ng kanyang ina ay agad na pinakain ni Dinda ang kanyang anak. Kinaumagahan, nagpanik si Dinda at ang kanyang ina dahil muling umiyak si Dara. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na ang kanyang anak ay nagsuka kaagad pagkatapos siyang pakainin. Nag-aalala ang kanyang ina na may mangyaring masama sa kanyang apo. Sinabihan niya si Dinda na dalhin ang kanyang anak sa ospital, at pagkatapos nito, agad niyang kinontak si Dika para sabihin na may sakit si Dara at dinala sa hospital. Sa hospital, sinabihan ng doktor si Dinda na pasusuhin ang sanggol ngunit sinabi ni Dinda na hindi lumalabas ang kanyang breast milk. Sinabi tuloy ng doktor na ayos lang nabigyan ng formula milk ang sanggol para hindi ma-dehydrate. Pero agad na sinabi ng nanay ni Dinda na nagkaroon ng seizure si Dara matapos siyang bigyan ng formula milk. Nag-alala siya na ang sanhi ng pagkakasakit ni Dara ay dahil sa formula milk na ibinigay niya. Ngunit mabuti na lang at sinabi ng doktor na gatas ang sanhi ng sakit, ngunit sinabihan siya ng doktor na pasusuhin kaagad ang sanggol, at pagkatapos nito, ang doktor ay umalis. Nagalit si Dika kay Dinda dahil binigyan niya ito ng formula milk kahit na dati ay si Dinda ang nagbabawal sa kanya na bigyan si Dara ng formula milk. Naramdaman ni Dinda na ito ang kanyang pagkakamali at saka lumabas upang kumalma.
Nang nasa labas na siya ay nilapitan siya ni Mr. Earl. Sa sandaling ito, inisip ni Mr. Earl na si Dinda si Dika at pagkatapos ay humingi ng tawad sa pakikitungo sa kanya ni Mrs. Tari sa lahat ng oras. Sa katunayan, ang nanay ni Dika ay isang masilan na tao, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi niya sila mahal. Sa halip, mahal na mahal ng nanay ni Dika si Dinda. Sinabihan niya si Dika na huwag magalit kay Dinda o sa kanyang ina. Nang marinig ang lahat ng iyon, napagtanto ni Dinda na siya ay naging masyadong malupit. Napagtanto din ni Dinda na talagang nagmamalasakit at nagmamahal si Dika sa kanya at sa kanyang mga anak, ngunit ang pagiging ignorante at tila wala siyang pakialam. Sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kahirap para kay Dika na tustusan siya at ang kanilang anak. Matapos mapagtanto ang kanyang pagkakamali, nilapitan ni Dinda si Dika para humingi ng tawad. Laking gulat niya nang malaman niyang hiwalay na ang kanyang mga magulang, at may sakit ang kanyang anak, at natatakot siyang hindi na siya muling mamuhay ng normal. Humingi din ng tawad si Dika at sinabing kahit anong mangyari ay mamahalin pa rin siya nito. Pinatahimik siya ni Dika at umaasang babalik sa normal ang lahat. Pagkasabi nun ay nakatulog na sila. Samantala, nang hindi nila namamalayan, bumalik ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan. Kinabukasan, ginising si Dinda ng nurse na sumusuri sa kanyang anak. Sinabi kay Dinda na bumalik na sa normal ang temperatura ng kanyang anak. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig iyon. Lalong gamaan ang loob niya nang mapagtantong bumalik siya sa kanyang katawan. Agad niyang ginising si Dika at sinabing bumalik na sila sa kanilang katawan. Tuwang-tuwa sila sa kanilang pagbabalik at gumaling na ang kanilang anak. Naging aral ang nangyari sa kanila upang maunawaan at magkaroon ng kamalayan sa kanilang tungkulin sa pamilya. Ang pangyayaring ito ay nagpaganda rin sa kanilang relasyon, at makalipas ang ilang taon, buntis si Dinda sa kanyang pangalawang anak. Salamat sa panonood, kaibigan.